Bayan tinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama ngayong taon sa buong mundo ang bagyong super bagyong Yolanda. Kaugnay po kasama natin sa ABS-CBN Weather Center, nagpapatrol si Kuya Kim. So Kuya Kim, kanina binabanggit na 5 beses na naglandfall itong super bagyong Yolanda. Anong ibig sabihin nun na 5 beses na naglandfall at bakit nangyari? Kabayan, makailang ulit niyang naglandfall itong si Yolanda, 4:40 a.m. sa Giwan, Eastern Samar, 7 a.m. sa Dulag, Tolosa, Leyte, ikatlong landfall naman sa Daan, Bantayan sa Cebu, around 9:40 a.m., ika-4 sa Bantayan Island sa Cebu, 10:40 a.m., at ikalimang landfall naman sa Concepcion, Iloilo. At hindi pa tapos dahil posibleng mamayang alas 8 ng gabi magla-landfall na naman ito sa Calamian Group of Islands. Nangyayari po ang multiple landfall dahil binubuo ng mga isla ang Visayas at hindi nagawang basagin ang mata ng bagyo. Kung makikita po natin, marami po mga isla yan. Pag tama po rito sa Samar, unang landfall po niyan. Sa susunod na isla, pangalawang landfall po yan. Pangatlo, pang-apat, ganyan po yan. Hindi po bumabalik ang bagyo. Si Typhoon Yolanda ay kasalukuyan nasa dagat na naman 115 kilometers west of Rojas City. Napanatili ni Yolanda ang kanyang lakas sa 215 kilometers per hour maximum sustained winds at gustiness o pagbugsong 250 kilometers per hour. Inaasang patungo ngayon sa Calamian Islands sa Palawan si Typhoon Yolanda at sa bilis na 40 kilometers per hour, lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility alas 10 ng umaga bukas. Pinaghahanda po ang lahat ng lalawigang nasa signal number 4 o tatamaan ang hanging 185 kilometers per hour pataas. Extreme Northern Palawan, Calamian Group of Islands, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras. Malakas po ang signal number 4 at kayang humugot ng puno ng nyog, maaari ding makasira ng mga bahay na gawa sa simento at kahoy at tumibag ng poste ng kuryente. Signal number 3 naman o tatamaan ng hanging 110 kilometers per hour pataas ang rest of Mindoro provinces, Romblon, the rest of Northern Palawan, Puerto Princesa City. Ang signal number 3 ay kaya pong sumira ng bahay na gawa sa light materials tulad ng nipa at kogon at kayang sumira ng palayan. Signal number 2 naman sa Lubang Islands, Batangas, Marinduque, rest of Palawan, Burias Island, Masbate, Ticao Island, Negros Provinces, Cebu at Biliran Island. Binaba naman sa signal number 1 ang Metro Manila, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Sorsogon, Albay, Camarines Provinces, Samar Provinces, Leyte Provinces, Camotes Island, Bohol, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Province. Silipin po natin ang Luzon weather natin bukas. Asahan po natin ang napakalakas na ulan dito po sa Mindoro at Palawan habang maulap naman at uulan pa rin sa natitirang bahagi po ng Luzon. Dito naman po sa Visayas, ito po ang weather natin. Gaganda na po ang panahon dito po sa Samar at Leyte, ngunit patuloy po ang malakas na ulan dito po sa western section, lalo na po sa northwestern section ng Visayas dahil malapit po sa buntot ng bagyo. At ito naman ang lagay ng panahon dito naman po sa Mindanao. Magandang panahon ang asahan natin dito po sa southern Mindanao, ngunit maula pa rin sa natitirang bahagi ng Mindanao, lalo po sa northern section ng Mindanao. Tingnan po natin ang satellite model natin mula sa ABS-CBN Weather Central at makikita po natin halos buong Pilipinas po ang natatakpan po ng mga rain clouds o kaulapang dala ng bagyo. Malakas na ulan ang asahan po natin dito po sa Palawan at Mindoro area at dito po sa western section ng Visayas. At dito rin po sa eastern section ng Luzon at eastern section ng Visayas, moderate rains po tayo dyan. Tingnan po natin ang taas ng alon sa mga dalampasigan po sa Pilipinas. Makikita po natin dito po sa eastern section po ng Luzon, mataas ang alon sa 4 to 5 meters. At dito naman po sa Palawan area, makikita po natin hanggang 5 to 6 meters high po ang alon po dyan. Mag-ingat po ang lahat. Yan ang lagay ng panahon. Ito po si Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather. Mahigit 300 tao ang inilikas sa Pilar, Sorsogon sa kalakasan ng bagyong Yolanda. Mag-alas 8 kaninang umaga nang maramdaman ang hagupit ng bagyo. At live na nagpapatrol mula sa Pilar, Sorsogon si Doris Bigornia. Doris, tagumpay ba ang ipinatupad na zero casualty dyan at kumusta na ang mga evacuees? Corina, talagang nakapaghanda ng husto ang mga taga Bicol kung kaya't kahit na umabot sa signal number 4 dito sa Sorsogon ay wala namang naiulat na casualties sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong si Yolanda.
at maliban dun sa mga nagbagsakang punong kahoy at matinding takot na bumalot sa marami sa kanila, maayos naman nilang kinaya at nalampasan ang kalamidad.